Dase. Thank you. So, kasama to sa challenge natin, yung ating mga equipment. Pero meron ako isang pakiusap sa inyo, no? Sana tutok lang tayo. Yung mga mobile phones, paki-mute po. Sa 12 noon lunch break na kayo tumanggap ng calls or texts. Kasi yung distraction talagang will never take place. Yung learning, pag tayo distracted, learning will never take place. Because hati yung ating attention. So yun po aking pakiusap today sa ating session. Sa inyong profession, sa LGU, marami ba kayong na-experience na mga couples na gusto na maghiwalay, kasal o hindi? Marami din. Kasi, pati hiwalay na. Pinlay ko yung video para makatulong din sa mga solo parents. Ano? I'm sure, pinakamaraming solo parent, babae. Di ba? Yung mga lalaki, hindi naman nag-iingay yan, ano? Tahimik lang yan. Pero most victims ng separation ay laging babae. So, pag may na-encounter kayo ganyan, na bumibigay na sa buhay, tawag daw dyan ay burnout. Okay? So, tulungan nyo lang kung nag-approach sa opisina nyo, di ba? Find ways to be a friend to those solo parents. So, kung mas marami ang gusto maghiwalay kaysa doon sa mga kinakasal nyo, yung nag-apply ng marriage license, kailangan natin tutukan to. No? Kasi yung mga nag-apply ng marriage license, ito ay education yung nabibigay natin, di ba? O ito gagawin nyo, ito ang role na mag-asawa, etc. Pero pag hindi naman in-apply yung tinuro ninyo, then babalik sa opisina niyo. Di ba? Kahit anong galing mo as PMC, counselor sa city hall mo, magbabalikan pa rin yun. Dahil walang application. Now, alam niyo ba sa proseso ng learning, nauuna yung understanding before application. Kaya kahit anong galing ng paliwanag mo, kung yung understanding niya mababaw, doon sa pinipresent mo, hindi niya may apply yun. Because you cannot do what you do not know or understand. May harapan kang i-apply pag hindi mo naiintindihan. Kaya nga every time we teach mga applicants sa marriage license, dapat meron kang feedback na hinihingi sa kanila. Tetestingin mo, ano sinabi ko kanina? Sir, ano sabi ko? Gaganunin mo talaga para makita mo kung naiintindihan niya yung tinuro mo. Huwag lang mag-present ka na mag-present tapos babay na. You have to confirm. Kasi magiging lapses mo yun pag bumalik sa'yo, parang naalala kita, dumaan ka sa counseling ko O ba't nagkaaway kayo ngayon? Ibig sabihin niya naiintindihan yung mga tinuro mo. Okay? So, importante yung understanding para magkaroon ng application. So, ito po ang aking request kanina, no touching a phone during the session, put it on silent or plane mode. Slides will be shared later on. Bakit putol? Meron ba magaling sa inyo dyan? IT? Patulong kami. So pag lumapit sa inyo yung couple, ano yung pinakamaraming bilang? Gusto maghiwalay o gustong mabuo ulit? Hiwalay talagang gusto? Suporta. Yun lagi. Oo nga, nung nandun ako sa Paranaque, mayroong nakapilang babae, may bibig na bata. Anong kailangan nyo, ma'am? Suporta po, sustento. So, sa trial counseling, ano ba ang objective nyo pag kayo ay may kausap na gano'ng client? Ano objective nyo? Matulungan siyempre siya. Diba? Maproseso yung kanyang entitlement.
sa ayuda, kung ano man yun. Pero yung lalaki, hindi nyo nahahanapin. Nahanap pa rin. Okay. Kung magkaroon kayo ng contact sa lalaki, ini-invite nyo ba sa opisina nyo? I-invite. Kung dumarating naman. Okay. Depende rin. So, pag dumating na, nakausap nyo, paano nyo kinakausap? Meron bang konting galit sa dibdib nyo? Kasi, wala naman, wala kayong galit. Parang Oo, dapat neutral. No? Kasi, wala sa vocabulary ng social worker na oo. Lalo na pag lagi binububog, di pa binibigay ang pera, di ba? Dapat hindi. Hindi ka ma-involve. No? Kaya even sa being a mediator, ganun din. Hindi pwedeng kampihan mo. Kasi may judgment na kagad sa'yo pag kinampihan mo na Dinadjudge mo na agad yung husband. Hindi mo alam, baka may reklamo din yung husband. Di ba? Pwede na? So dahil mga responsible and educated adults na tayo, ha? Let's act like one. Ha? Promise? Oh. Baka ito yung problema. Oo. Ayan, sige, pakilala ko na ng konti sarili ko kasi doon sa pinakilala kanina. Ako po ay legal practitioner from 1990 to present. So, galing ako sa law firm. Assistant ako ng mga magagaling na abogado. Ang most cases na hawak namin sa opisina ay annulment, nullity of marriage, legal separation. So, since 1990, na-involved na ako dyan. Lagi ako nasa City Hall to discuss the cases sa mga fiscal, sa mga clients, dadalhin ko doon. Yeah. And ito po yung law firm, puro Garantiado Tanay LSR, and yung Nogales Law Offices, and currently BCIDP Law Offices. Yan po yung law office namin, mag-asawa. Hindi kami lawyers, but we hired lawyers to work for us. So, baliktad na. I'm working for them before, now they are working for us. Yun lang ang buhay. So, ako po ay nagsulat ng aklat. Tamang guide sa pakikipaghiwalay. Yan po ang laman ng aking experiences simula 1990 tungkol sa pakikipaghiwalay. Merong proseso kasi pinagdadaanan. So, nandiyan po. Pinag-aralan ko ang family code from Article 1 hanggang 72. 73, hindi ko na pinag-aralan niya kasi complicated na. So, from Article 1 to Article 72, ito yung may kinalaman sa pag-asawa at sa annulment, legal separation, etc. So, in-explain ko dyan, qualified ka ba? Dahil hindi lahat ng gusto makipaghiwalay ay qualified. Legally qualified. Lalo na kung kasal. Okay? Then, may forward po yan ng dalawang law experts, Attorney Vic Elazar from UP Law School, my former mentor, ditong isa pang forward, law expert din niya, Attorney Peter Paul Romero. At sa buong bansa daw, dalawa lang ang successful na paralegal. Yung isa, yung anak ni paglaban mo. No, I was quoted by one law expert also sa kanyang presentation na nagulat ako na napanood ko. Kilala niya ako eh. Yeah. Anak ni Jose Siso na si Japet, yan. Hindi daw kasi lawyer yan eh. Hindi niya ina-admit na lawyer siya. So paralegal daw siya. So dalawa lang daw kami successful paralegal sa Philippines. No? Nakaka-flatter, di ba? So advocacy namin, a greater Philippines for our children and our children's children. May pag-asa pa ang Pilipinas, no? Meron? Meron. Ayan, magandang sagot. Buti naman. We specialize in the following fields. So ito yung mga application namin. So bukod sa application, meron kaming naunang theory or knowledge about those subjects. Yeah.
So, check natin yung mentality nyo. Someone will take down. Magbibilang kung sino sasagot ng yes or no. Ha? Check natin. Para magkasundo tayo sa mga susunod na discussion. Okay? Kasi marami akong sasabihin na ikatataas ng kilay ninyo. kaya ngayon pa lang kailangan na magkasundo tayo. Ha? Okay? In trial separation or counseling, who is your client? The wife? The husband? Or the marriage? Narinig nyo kanina sa instruction The marriage. Lahat The marriage. Okay. For infidelity case, pagtataksil, will the marriage still be same? Yes or no? Nagtaksil, may isang husband na pinagtaksilan ng wife kasi pareho namang nagtataksil, di ba? Hindi na naman lalaki nagtataksil. O, pag lalaki yung biktima, ang tingin niya, para siyang naiputan sa ulo. Ang tawag doon, naiputan sa ulo. Pag babae naman nagtaksil, hindi ko alam anong tawag sa inyo. Pero mas masakit yun sa lalaki. Alam niyo ba yun? Pag kayo, victim, masakit ba yung lalaki yung magtaksil? Sakit din, di ba? Okay. Buti na lang. Buti na lang, the feeling is mutual. Kasi kung hindi, di ba, may bias. Okay. Kasi nga, merong spirit of ownership na hindi mo control. Nasaan mo kayo ba't mo pera kayo alam? No? May spirit of ownership tayo na feel na hindi nyo invento, hindi nyo control. Kaya malalaman nyo kung saan galing yan. For domestic violence, bugbugan, may pag-asa pa safe ang marriage. Puro pasa, si wife. Yes or no? Hindi na masisave? Ayan. No na lahat. Case-to-case basis. Diba? Case-to-case. So, kung hindi naman physical yung assault, mental, no? Psychological violence, may pag-asa pa? Ano mo? With violence pa rin. So, bak nang i-save yung marriage? So, di ba? Kaya kailangan testingin yung mentality nyo Judgmental na kayo noon. Kasi kinakampihan nyo rin babae case to case. Paano case to case? Pwede kung gano'n kagrabe. Paano kung mayaman yung lalaki, yung husband mo? Mayaman. Anak ni Henry C. I-stay, di ba? So kung zero, kung wala siyang mapapakinabangan, wag na. Tama ba? Ano? Ayaw din pumayag. Ayaw pumayag. So, ilan ang yes? Bibilangin natin. Ilan ang yes? Masasave pa? Domestic violence? No. Lagay mo, lahat, no. Case to case pa rin. May isang case to case basis. Case to case. Dalawa. Tatlo na. Bigla kayo bumabawi, So, tatlo na yung case to case. Okay. Next. Ni-rape yung wife. Masasave pa marriage? Ni-rape? Okay, natural yung husband. Hindi, nandun lang tayo sa marriage. Okay? No na? Ni-rape, may violation, di ba? May criminal liability. So, isi-save nyo pa yung marriage? Hindi na rin? Case to case. No, halimbawa, yun nga yung client nyo, kaharap nyo. Ma'am, ni-rape po ako ng husband ko, pinuwersa ako. Ayusin mo o hindi na? Hindi na rin. Malaking galit. So
Sino magtatry ayusin pa? 1, 2, 3, 4. Ayusin mo pa. Ayusin mo pa. Tama. 5 na. Wala na gusto kumabon, magbago isip. Wala na. Okay. For complete lack of love and respect. Wala nang love. Hindi nyo na isa-say? O pag sinabi ng babae, mahal ko pa po siya eh. Oh. Yung isa lang, inawala yung complete love and respect. Pero yung babae, nasa opisina nyo, nagpapatulong po ako, baka pwede makausap niya yung husband ko. Hindi na. Oh, di ba, napapaisip kayo bigla. Kung isa doon, hindi pa nagbabago, mahal pa niya. Hindi na, wala na. Oo. Talagang dalang-dala kayo sa sitwasyon, ha? Nakikita ko, dalang-dala kayo sa sitwasyon. May gano'n. So, once lang nangyari yung once lang, hindi na naulit. Wala na. Hindi wala yan mo na. Okay. Sayang. No? Okay. For complete lack of communication, hindi na nag-uusap, nagkalayo na. Pwede pa. Pwede pa. Basta na maabot pa, no? Mako-communicate pa, ma-invite pa. Okay? So, majority, ha? For the peak, or in the peak of financial problems, 0. Bibigyan nyo ayuda. 0 na. Jobless na si husband, wala silang makain. Okay, pwede. Pwede pa, okay. Narinig niyo na ba na walang hard and fast rule in marriage? Narinig niyo? Alam niyo meaning ng hard and fast rule? Naririnig ko lagi yan sa lawyers. Hard and fast rule. So, ginugil ko, ano siya yung hard and fast rule? Eh di yung standard daw na pamantayan sa marriage. Hard and fast rule. So, kung hindi kayo familiar dyan, no ang sagot niyo, no? No. Okay, hindi niya alam. Now, yung truth, alam niyo yung meaning ng truth? Ano ang meaning ng truth? What? Ito, tinagalog nila. Original information. Original information. Saan nagsimula ang isang bagay, natutunan yung truth niya, yung katotohanan. Okay? So, remember that. Who believes in perfect marriage? Walang nagtaas ng kamay. Walang forever. Bakit? 1:100 lang. So, ito magiging problema natin sa mga susunod ko sasabihin. So, ayusin ko na agad, ha? Naintindihan niyo ba salitang perfect? Yes. Ano meaning, no? Walang flow. Walang bahid. Walang Walang away, walang ano. Tapos may bilog sa ulo. Ano ba yan? Ha? Nagsasama sa bahay, parang may bilog sa ulo. Holy. Okay. Na-intriga din ako eh. So, hinanap ko yung meaning pabalik. Ano ba meaning ng perfect? It was originally as a line. A line. Alam mo, kung nagdo-drawing ka, di ba? Ay, hindi pantay ah. Oh, pantay na. Uy, perfect na. Perfect means alignment to the design of the marriage, to the design of the product. Okay? Kaya pag hindi mo naintindihan mo yung word, yung mga susunod na maririnig mo, problematic ka na because you don't know the true meaning of the word perfect. May mga perfect marriages. Hindi nyo lang siguro nakikita. Doon sa aking book, inisa-isa ko sila. Una na dyan si Tito Soto. No? Hindi na involved yun sa anuman chismis ng pambabae. Hindi na involved yun.
Sino pa? Sila Ian Veneracion, Juan Enriquez, Ariel Rivera, at Jelly, diba? Magto 25 years na yata sila. Diba? Hindi lang kasi maingay itong mga to. Tahimik lang. Nagre-reflect lang yung kanila pagsasama sa ibang tao. Okay? So, yung marriage will become perfect kapag inalign mo sa standards ng marriage yung ugali ninyo sa isa't isa. Okay? So, now, ulitin ko yung question. Sino naniniwala sa perfect marriage? Isa. Ako po siguro functional, dysfunctional. Hindi perfect. Okay. Magiging functional na dysfunctional. Okay. Magiging functional or dysfunctional. So, you expect na someday, magiging dysfunctional din. Parang sa umpisa lang. O parang sa wedding day lang yung perfect. Wow! It's a perfect wedding. You know? Ubus yung budget. No second day, wala makain. Mag-aaway na. Okay? Perfect marriage. Pangalawang explanation. Anything that you don't believe with, psychology, ha? Anything that you don't believe with, you will not make any effort to achieve it. Hindi ka naniniwala eh. Ba't ka mag-e-effort? Doon pa lang may problem na. Alam na ng mga scientists yan, pag-alaman mo na yung movement natin ay galing sa ating brain, yung iniisip natin. So, kung i-align mo yung brain mo sa tamang pag-iisip, oh, I want a perfect marriage, sasabihin mo sa asawa mo. Pag siya naniwala din, pwedeng mangyari. Paano kung hindi naniniwala? Kaya problema yun pag hindi rin siya naniniwala. Oh. Kaya nga, very important na ang inaasawa mo sa pag-apply ng marriage license ay pareho kayo ng mentality. Okay? Mentality. Next. Ito narinig ko to sa kay House Speaker Pantaleon Alvarez, no? Nakababa naman na eh. Kasi siya din yung nagpupush ng divorce eh. So sabi niya, not all marriages are made in heaven. Sino ba may sabi nito? Eh, never mo naman makikita to sa Bible. This is a human being conclusion. Because hindi nag-work sa kanya. Kapag hindi nag-work yung marriage sa'yo, you will say the same thing. Okay? Ano ba ang first and original institution sa mundo? Ano ang pinakauna? Of course, family. Pero before family, there was marriage. Okay? Ang marriage nauna na before any government was established. Nauna na yan before magkaroon ng barangay, congress, or senate. And hindi siya produkto ng kongreso, not even the famous philosopher. Marriage is a product of God. Who wants to oppose that? May gusto mo mag-oppose na? Wala, di ba? Because totoo naman eh. Kaya lagi nyo maririnig sa wedding day nyo, put God in the center of your relationship. No? Mapayuhan kayo mga tatanda, di ba? Naintindihan nyo ba yun? Yung sinabi ng matandang yun. Naintindihan nyo? Ano yun? Tatawagin nyo si Lord, Lord, bumaba ka sa aming marriage. Ayusin mo ang aming pagkatao para ma-enjoy namin ang perfect marriage. Alam nyo kung paano? Kasi hindi naman bababa ang Diyos kung marumi ang katauhan mo. Temple ng Diyos ng ating katawan. Hindi siya nagdodwell sa unclean thing. Okay? So, kailan mag-dwell ang Diyos sa inyong marriage? Kapag inalign nyo ang inyong mga salita sa isa't isa, paano ba makapag-usap sa husband mo? Kinakausap mo ba siya na may halong insulto? Paano ka makapag-usap sa wife mo? Kinakausap mo ba siya na may halong pagmamahal? Kapag gano'n ang ginagawa sa isa't isa, nagre-respetuhan kayo at nagmamahalan kayo, then God will dwell in your marriage. Because malinis na eh. Malinis na yung puso nyo sa isa't isa. Intindihan nyo? You just need to study God's mind. Paano mag-work yung marriage? Okay. Sa ating konstitusyon, sabi, family is the foundation of the nation. Nabasa niyo naman siguro yan. Article 15. Pero mayroong sumunod na sinabi doon. Marriage is the foundation of
The family. Sino ngayon ang foundation ng marriage? Aatras tayo pabalik. Una, sabi, Estado, ang pundasyon ng Estado daw ay family. Ang pundasyon ng family daw ay marriage. Hanggang doon lang ba yun? Kasi meron pang 2 taong involved doon sa marriage. Sino susunod sa marriage? Babae. Babae. Sino susunod sa babae? The male. The male. So, atras tayo, abante tayo. From the male, marami akong naririnig ng mga couples na nag-apply ng marriage license at sinasagot lagi, both. Kaklaruhin natin ngayon yan. Both ba talaga ng foundation? Ang origin ng marriage nagsisimula sa lalaki. Mananatili siyang single kapag walang pumayag na babaeng magpakasal sa kanya. Tama? Di ba? Walang marriage na mangyayari kung wala papayag na babae. Kung wala siya nabola, edi single pa rin siya. Kung nabola ka, may marriage na mangyayari. Okay? At magkakaanak kayo, magkakaroon ng family. At yung family na pag dumami sa isang lugar, it will be called a community. Kung barangay man yan or village, dadaming pamilya dyan, you will be called a community. It's from the word common unity. Kaya kayo nandun sa lugar na yun kasi nagkakaisa kayo sa isang pithiin. Ano yun? Mabuhay ng payapa. Kaya kung nasa loob ka ng isang village na mayaman, kaya ka nandun kasi gusto mo na ang mapayapang community. Naintindihan niyo? Okay, next. Estado. So more communities can form a state. Estado. Now, marami tayong social ills. Doon nagre-reflect ang status ng Estado. At nagre-reflect yan kung sino ang presidente. Social ills. Ano yung social ills? Alam niyo na yan, mabasado niyo na yan. Drug addiction, teenage pregnancy, domestic violence, poverty, etc. So, siyempre, titingnan ng presidente saan yung lugar na maraming cases ng poverty. Saan yung lugar na maraming cases ng teenage pregnancy. So, pag bumaba na yung presidente doon, titingnan sila in charge na ahensya. Pag na-pinpoint na yung ahensya, bababa yung ahensya. Sino in charge dyan sa lugar na yan? May ginagawa ka ba para bumaba yung teenage pregnancy sa lugar mo? May ginagawa ka ba para bumaba yung poverty sa lugar nyo? Or you just just watch things happen? Kasi tatlong klaseng tao daw meron tayo eh. Those who watch things happen, those who wait for things to happen, and those who make things happen. Nasaan ka doon? Gusto mong bumaba ang teenage pregnancy? Do you make things happen? Do you do something for them? So, evaluate yung sarili niyo. So, malinaw na nagsisimula ang ating humanity or family sa male, plus female, plus marriage, plus family, plus community, plus the state. Clear tayo dyan? Any violent opposition? Wala. Very good. Socrates, the beginning of wisdom is the definition of terms. Diba? I-define mo yung terms and you will be wise. Kagaya niya, na-define niya na yung perfect marriage. So, maintindihan niya na yung mga later na matutuklasan niyo about marriage. Okay? The marriage is, sabi ng family code, lagi niyo nababasa ito, permanent union, not subject to. Marriage is the foundation of the family, inviolable social institution, whose nature sa simula ay pati ang consequences niya and incidents are what? Governed by law. Law na yung magdidictate tungkol sa marriage. Hindi na yung opinion natin or yung gusto natin or yung belief natin about marriage. Okay? Very clear yan. Not subject to stipulations. Ano ibig sabihin nun?
hindi na uubra na ipasok mo yung terms and conditions mo sa marriage. O yung paniniwala mo sa marriage. Pinalaki po kasi ako ng nanay ko na ganito eh. Ang marriage daw, ganito eh. Hindi na yung welcome. Hindi na siya uubra na ipasok pa. Okay? Ano lang ang pwedeng ipasok sa marriage? Ano lang daw? Yung property relations. Ano ba yun? Ano yung pag-aari mo? Bawa kinasal? May 1 million ka? Dadalhin mo ba sa institusyon? O hindi? Yung asawa mo, meron ding 1 million? Pagsasamahin nyo ba? O hindi? May binana kang lupa? Dadalhin mo ba sa marriage? Pag sinabing dinala mo sa marriage yun, yung lahat ng fruits noon ay pakikinabangan ng marriage. Kung pinapaupo mo yan, yung fruits niya, pakikinabangan ng marriage. So doon lang na tayo binibigyan ng chance na magdesisyon. Okay, so i-define natin ngayon yung ordinary contract versus special contract. Dahil ang marriage daw yung special contract. Okay? Marriage, special contract. Ano ang meron sa ordinary contract? Pag may special, kaya dinefine as special because may ordinary. Ano yung ordinary? Ayan yung mga civil contracts na meeting of the minds. Yung tayo yung nagdi-dictate, nagpapasok ng terms and conditions. Papagawa ka ng bahay, kausap mo engineer, lagay mo to engineer, lagay mo to engineer. So sabihin naman ng engineer sa'yo, bayaran mo to, bayaran mo to. Diba? Ang kontrata ninyo ay law between the two of you. Basta wala kayong binabiolate na morals, good customs, public policy. Basta wala kayong binabiolate any law. Halimbawa, for example, yung public policy or morals. Yung anak ko po, ikukontrata ko sa iyo bilang foreigner na pag lumaki yan, magiging asawa mo. Bawal po yun. Okay? Yan ang example ng kontrata na bawal sa batas. Okay? So, yun po yung ordinary contract. Nasa Article 1306 ng Civil Code, makikita nyo, any agreement na pinag-usapan ninyong dalawa, hanggat hindi lumalabag sa anumang batas, good customs, morals, or public policy, yan ay ang inyong batas. At kapag isa sa inyo hindi gumanap ng tungkulin doon sa inyong meeting of the minds, pwede pumunta sa korte. Pagdating sa judge, titingnan niya yung inyong kontrata. Okay? Dahil yun ang magiging Bible ninyo sa korte. Yung inyong ordinary contract. So hanggat walang nilalabag na batas doon, makikita ng judge yun, o di susundin nyo. O, party A, hindi mo sinusunod to. Party B, ikaw din, may problema kayo. Ganun po ang ordinary contract. Pwede ipasok ang ating terms and conditions hanggat walang binabiolate na batas. Pag meron daw na violate, inexistent daw or void ang kontrata from the beginning. Inexistent or void ang kontrata from the beginning. Okay? Any questions so far? Now let's go to special contract. Yung kontrata mismo ay special, naiiba. Hindi siya kagaya ng civil contract. Because it is an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law. Sinabi ko na kanina. And not subject to stipulations. The law itself governs your marriage. Yung mismong law ang magsasabi, magdidictate sa inyong dalawa tungkol sa anong gagawin ninyong dalawa sa isa't isa pag kayo ay nasa marriage na. Hindi yung iyong attitude, habits, vices, or beliefs about marriage. Hindi mo na pwedeng bitbitin yan. Okay? You cannot impose your terms and conditions only in a prenuptial agreement. Yung sinabi ko kanina. And the laws are to be complied unconditionally. Kasi nga, law na yung nag-govern sa inyong marriage. So, wala ka ng say. Hindi ka na bigay ng opinion. Or, hindi mo na pwede sabihin sa husband mo, bakit kita i-respeto? Hindi mo man ako minamahal. Ha? Hindi mo pra yun. Bakit kita mamahalin? Hindi mo man ako nire-respeto. O saan kayo pupunta? Okay? Hindi na obra yun. Sa US, napakarami ng kaso silang diniscuss tungkol sa mga nagkakasiraang couples. At sinasabi nila palagi sa kanilang mga desisyon, kagaya niyan,
na once the relation is formed, the law steps in. Pumapasok na yung batas and holds the parties to various obligations and liabilities. Kaya nga nagkaroon na ng pirmahan kasi dati hindi naman uso ang wedding. Basta pinakita lang nila sa publiko, okay, nakasal kami, nagsusumpaan kami verbally. Kaso, pag hindi na nagkagustuhan, tumatakas. O, teka muna, kailangan na pumasok yung gobyerno, yung estado, sa inyong pinapasok na kasunduan. Kaya na-ibeto ang wedding. May pirmahan. Unfortunately, yung wedding form itself, ang naglalaman noon ay birthday mo, pangalan ng parents mo, birthplace mo, full name mo, etc. etc. Sabi ko, parang by data to Marriage contract, no? By data. And every contract, dapat may lamang terms and conditions. Diba? Nasaan? Nandun sa Article 68. Rights and obligations of spouses. Nandun yung job description. I think nasa PMC manual natin yun. Diba? Ayan ba ay sinishare ninyo sa mga applicants ng marriage license? Kasi kung di mo na i-share, tumalis lang yan na may license na. Pero hindi alam yung job description nila. That's very crucial. Diba? Hinayaan mo lang without telling the job description. Para ka nag-hire ng employee na, sige, mag-start ka na. Anong gagawin ko, sir? Basta mag-start ka, matututunan mo na lang. Along the way. Anong gagawin ng empleyado mo? O di mag-experiment. Mag-experiment sa opisina mo. Okay? So, importante yung job description, lalo na sa mag-asawa. Give it to them. True basis of human progress, ang successful marriages. Pinag-aralan na rin nila sa US na pag nag-asawa ang isang tao daw, mahaba ang buhay kaysa sa mga single. Oo, pinag-aralan nila yun. Di ba? Sila naman yung aral ng aral Pangalawa, nagiging mayaman ang mag-asawa. Tama ang ginagawa. O, panoorin niyo yung sa YouTube yung Mark Grongor na video, marriage seminar, Mark Grongor. Nandun. Na-explain niya yung study doon. Kaya ang marriage, nag-work talaga papunta doon sa paglago ng buhay. And that's what's happening to us. Personally. Totoo nga. Kasi tama yung ginagawa namin sa isa't isa. Para hindi ko siya masaktan, titiisin mo ko. Teka, paano ba sasabihin to? Paano ba sasabihin na iinis ako sa kanya? Na hindi siya masasaktan? Di ba? Ganun ba lahat ng husband? Di ba? Kailangan din dinidevelop yung way of communication. Ganun din sa inyo. Nakikita ko, maraming active sa pagpopromote ng BAUSI. Violence against women and children. Stop! Itigil! Sa kababaihan. Mas matutuwa ako kung ang pinopromote natin turuan natin ng respeto yung mga wives sa husbands. Kasi yung violence is only a result of another law violated. Hindi ka basta sinapok dahil nainis. Hello? Turuan din ng husband na respeto din ang... Yes. Meron isang laging instigator. Di ba? Meron laging instigator. O yung mga pinapanood na viral sa TV, yung nag-aalmusal lang. Tapos, maya-maya, binubugbog na yung nanay, binibidyo ng anak. Tama na tay. Parang nagsimula yun. Inubos ng tatay yung pandesal. Then sinabihan siya ng nanay, "Huwag mo ubusin pandesal, anak mo natutulog pa, kakain pa yun." Ganoon ang pagkakasabi. O di nainis si husband. Ayun, bugbugan yung next na eksena. Pwede naman sabihin na maayos. Di ba? So, it's a law violated, another law violated. Cause and effect. Pero kung sinabi ng babae siguro, tulog pa yung anak natin, ha? Di ba, makakabili naman tayo ulit pandesal, Sige,
ayusin mo, baka gutom ka. Di ba? Di ba mas matutuwa yung husband doon? Pero ano? Meron pa namang bakery bukas. Oo. So, may problema din tayo sa proper communication, di ba? Ng bawat mag-asawa. Turuan natin sila. Paano mag-communicate ng tama? Ha? Essential to public welfare. Ang kagandahan ng inyong pagsasama ay magre-reflect sa publiko, sa society. Magre-reflect at magre-reflect yan. Kung marami yung pamilya sa komunidad na tama yung ginagawa sa isa't isa, safe kang lalabas sa bahay. Walang mga agaw ng bag mo, walang mga agaw ng cellphone mo. Di ba? Kaya okay mawala ng pag-asa. Nasa kamay ninyo yan. Nasa kamay nating lahat yan. Okay? Kaya that's why may training na ganito. Family, foundation of the nation. Article 15. State recognizes the family as the foundation. Article 149 din, inulit, is a basic social institution. No? Kabisado nyo na to. Now, sabi ng Wikipedia, kasi very very technical yung meaning ng family pagdating sa batas natin. Okay? Now, I consulted Wikipedia. Ano ba ang meaning ng family talaga? It's a group of people related either by consanguinity, dugo, or by affinity dahil sa inyong marriage or relationship. Meron pang sinunod na description. Alam niyo kung ano? Yung purpose. First is definition. Second is the purpose. Anong purpose? Ayan o. In most societies, it is within families that children acquire socialization for life outside the family. Dapat bago mo palabasin yung anak mo ng bahay, marunong na siya makapag-socialize. Okay? Anak, bawal mang-agaw ng laruan, ha? Anak, huwag kang mananapok ng bata, ha? Anak, huwag mong kukunin to o gagalawin to. Bakit? Magiging safe yung environment niya. Tingnan nyo. Ideally, builds a person into a functional adult. It provides a sense of boundaries for performing tasks in a safe environment. Safe yung magiging environment niya because tinuruan mo siya, huwag mag-agaw, huwag manakit. Ang ganda ng purpose. Diba? Alam ba ito ng lahat ng nag-aasawa? Dahil ang mindset ng mga nag-aasawa na nakikita namin for many years now ay yung rights. Rights ko mag-asawa. Rights ko to. Rights ko to na maging masaya. Puro right? Ideally builds a person into a functional adult. So, remember that bawat bagay, lagi may purpose. Hindi lang basta right mo na mag-form ng family. Dapat makinabang yung kapwa mo sa pag-aasawa mo. Okay? What does it mean to be dysfunctional? Mananakit yan. Dysfunctional Walang laman ng tiyan, pwedeng manakit yan. Mangagaw. Dysfunctional na Alam niyo naman yung 3 basic needs of human being na pinalawak pa ni sino? Hierarchy of needs. Abraham Maslow muna. Abraham Maslow. Di ba? Hindi lang pala food, water, or clothing ang kailangan ng tao. Meron pa palang love, care, attention, belongingness, actualization. Pero si Erik Erikson, mas malapit sa katotohanan. He is the most cited psychologist in the 20th century. Kasi ang ginawa ni Abraham Maslow, ginawa niyang triangle by priority. Si Erik Erikson, hindi. Kasi si Abraham Maslow, nilagay sa taas yung self-actualization. Na doon lang daw mabubuo yung goal ng isang tao. Doon lang siya makukumpleto. Binabalikan niya yung kanyang achievements. Ano nagawa ko so far? Pag meron, dami kong plaque. Dami kong certificate. Yan daw yung period na yon. Hintayin mo pa ba maging senior ka before you can... Di ba? So here's Erik Erikson telling us na from childhood,
Hanggang sa tumanda, may mga challenges siya na dapat mo masurvive. And you can only survive that as a child kapag kumpleto ang nanay at tatay sa bahay. Pinag-aralan na rin nila yan. Di ba? Mas nagde-develop yung personality ng bata kapag parehong kumpleto sa bahay. Next, another purpose, no? Talagang pinagdidiinan nila eh. To maintain the well-being of its members and of society. Okay? Now, in one book called The Law on Annulment of Marriage by Attorney Joseph or Jean B. Lopez, sabi niya, ito daw yung mga remedyo kapag ang mag-asawa ay hindi ginagampanan ng kanilang trabaho sa isa't isa. Annulment, nullity, legal separation, action for support, action for damages, action for receivership, judicial separation of property, action for guardianship, action for sole administration of property, judicial admonition of spouse, judicial declaration of presumptive death, summary judicial proceeding, action for injunctive relief, contempt action, criminal action, administrative action, at 17, protection order. Ito daw yung mga remedyo natin. So, hinahanap ko yung counseling, wala pa dito, no? Wala, na-skip. Pero pag pinuntahan mo yung legal separation law, meron, may provision for the couple to undergo counseling. At merong period na binigay ang korte para kayo ay magkaayos baka sakali. Ilang buwan? Ilang buwan? Di nyo alam. 6 months. Apat alam nyo lahat yan, ha? Cooling off period ang tawag dyan. Cooling off period, 6 months. Okay? Sa legal separation law. Now, nung binasa ko naman yung rules and procedure ng legal separation law, hinahanap ko yung step kung saan papasok yung counseling. Wala akong makita. No? Doon nagkakaproblema yung ating sistema. Eh. So, since ahensya kayo in charge of that, edi mag-take over ka na. I-schedule mo na ng counseling yung couple, di ba? Wala doon sa rules eh. Yung interim rules eh. Wala. Step in ka na. Alam niyo na ang meaning ng voidable tsaka void ab initio na marriage? Alam niyo na? Yung difference ng voidable, ibig sabihin pwedeng mapag-void later on, or voidable, void ab initio na from the beginning, walang visa yung kasal. Alam niyo na yan? Okay? Sa voidable, may mga technical ito. Walang consent ng parents, may pinuwersa, niloko, no? Mapakamatay ako kung di mo ako mapakasalan. Diba? Nandun yan sa technical requirements. You obtain through fraud, force, intimidation, insanity or unsoundness of mind. O, minsan okay, minsan hindi. No, yung kanyang mga sinasabi. Now, yung void from the beginning, ayan. Walang lisensya ng kasal, bigamy, or polygamy, no marriage license, pero may exceptions, at ang pinaka-usable, o use na reason ay ang psychological incapacity. Dinagdag yan sa family code. Alam niyo, taken from where yan? Saan taken yan? Saan kinuha? Sa canon law. Galing yan sa canon law ng simbahan. Yung psychological incapacity. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nauna na nalang pinag-aralan niya. So sila halos yung nagdidictate sa atin kung anong batas yung gagawin natin. So, in-adapt yung psychological incapacity. Tingnan natin yung meaning. Naintindihan nyo ba yung psychological incapacity? Nabasa ko, ma'am. Pakibasa ko, ma'am. In a nutshell, psychological incapacity is a person's inability to comply with his or her marital obligations to his or her spouse. Their marital obligations include giving mutual love and help, respect, fidelity, and support to the other. The party's incapacity stems from a root cause which is determined by an expert like a psychiatrist. If the expert finds him such, then he can recommend that the marriage
marriage is be declared void ab initio from the beginning. Psychological incapacity. Ito ay inability, incapability na gawin ang isang bagay. So, saan nagsisimula ang problema? Sa utak. Sa utak. Okay? Ito yung hindi niya magbigay yung mutual love and help, respect, fidelity, and support sa kanyang asawa. Because hindi siya stable yung kanyang pag-iisip. Kaya hindi niya magawa yung bagay na yun. Okay? Very clear. Sino nakabasa sa inyo ng psychological report sa isang annulment case? Nakabasa na kayo? Meron, di ba? Anong laman? Yung babae yung unstable. Unstable. Di ba? Kinukuha yung kwento ng kanyang buhay simula pagkabata. Kung paano siya pinalaki ng nanay at kukuha pa ng statement from friends, relatives, family members. At ang conclusion ng psychologist or psychiatrist palagi, ang conclusion ay ito ay isang defect na wala ng gamot. Incurable na. Bakit? Kasi stem from childhood. Doon nagsimula ang kanyang mentality kung paano siya pinalaki ng kanyang magulang. Okay? Kaya pag galing yan sa environment of hiwalayan, hindi maniniwala yan na magtatagal din kayo. Okay? Kasi wala siya nakitang model sa isang functioning marriage. So, psychological incapacity. Any questions so far? Are you learning? Yes. Okay, thank you. So, history ng couples counseling and trial separation. Ito na, at least yung first part ay mind setting, yung foundation, para di tayo mag-argumento mamaya. Ha? Kailangan ko i-set ang inyong mga mentality into the right direction. Okay. Kailan ba nagsimula ang counseling? Originated in Germany in the 1920s as part of the eugenics movement. Alam niyo ba yung eugenics movement? Meron silang prosesong ginagawa noon na pinagpapartner yung matalino sa matalino na babae at lalaki sa Germany. Kasi pinipreserve nila yung kanilang race, no? Yung kanilang lahi. Kaya hindi pwedeng pumatol yan sa brown race or black race. Matalino to matalino, may sapatan sila eh. I-search nyo yan, eugenics movement. Tapos yung semi-matalino, ibang pakasal sa semi-matalino lang din. Pinapantay nila. Okay? Gano'n. Oo, gano'n yan, yung eugenics na yan. The first institutes for marriage counseling in the United States began in the 1930s, partly in response to Germany's medically directed. Nandiyan yung mga naunang scientists sa Germany. So, in response ng United States, 10 years after, racial purification marriage counseling centers. Mga puti din yan, dala-dala nila yung mentality of superiority. So, kailangan nila makisabay. Counseling history can be traced back to tribal times where people would come together in a group and share their experiences and sometimes their dreams. Tribal times. As civilization developed, religion offered a type of counseling. Religion offered a type of counseling usually by priests who would listen and advise parishioners on their problems. And they still do up to now. Okay? Base sa counselingtutor.com. Next is in the 1890s, atras pa tayo. Sa pagsisimula ng psychoanalysis era, started by Sigmund Freud, developed a theory later to be called psychoanalysis, which allowed individuals to tell their problems to a psychoanalyst, an individual trained in interpreting the subconscious. Alam niyo ba yung ating pagkatao may conscious mind at may subconscious mind? Do you know that? Yung conscious mind, ito yung nangyayari sa atin ngayon.
Pero yung subconscious mind, ito yung na-store sa'yo na mga paniniwala, ang narinig mo, natutunan mo in the past 30 or 40 years ng buhay mo. Naka-store yun. So pag yan ay dinownload mo, yung conscious na naririnig, nababasa, or natatanggap mo, pag dinownload mo yan, it goes down to your subconscious mind. Okay? Kaya yung reaction mo sa mga bagay-bagay, hindi galing sa conscious mind mo yun. Galing yun sa subconscious mind. Clear? Okay. That part of our psyche that we are not aware of, but influences what we do. Freud played an important part in the history of counseling, but the actual word counseling did not come into everyday language until the 1960s. So nakita nila na after the war, kailan ang war? Second World War na tapos? 1945. Di ba? Pagkatapos niyan, ayan na. Aside from rebuilding the countries na nasira ng gera, kailangan din i-rebuild yung mga pamilya na nasira. Because nawala yung mga husbands eh. At papasok ko na rin lang, ayan, meron pala tayong Muslim na kapatid dyan. Papasok ko na rin lang, kasi baka may tanong nyo, bakit yung mga Muslim, sir? Pwede mag-asawa ng apat. Ha? Umatras ako babalik. Saan ba galing yan? Kasi sa Bible meron din eh. Pero hindi yung pinapahintulutan ng Diyos. Decision yun ng tao. Si King Solomon, ilan ang asawa? 1,000 yata. Di ba? Don't worry. 1,000. Hindi yung utos ng Diyos. Decision ng tao yun. Mag-asawa ng marami. Now, so Muslim, na-trace back ko because of the war. No? Lagi silang nakikipagpakbakan eh. Para lang sa lupa. Yung mga naiiwang balo. Balo ba tawag pag babae? O yung mga naiiwang balo, namatay sa gera yung husband, yung mga natitirang buhay, umuuwi, pinapaasawa sa kanila. Para daw, yung mga bata, meron pa rin father figure. Kaya kung kaya naman ng budget, eh talagang may kahati ka. Kaya ng budget eh. Sa ating Muslim personal law, pag 1 kilo sa first wife, kailangan the same 1 kilo din sa second wife. Okay? Ang question, do you like it? Gusto mo ba yun? Na may kahati ka? Diba? Sa Middle Eastern, it's a culture for them. No? Nakatira sa compound, no? May schedule pa yung asawa eh. Monday ka, Tuesday ka. Lumalabas yung problema kapag birthday. Kasi sira yung scheduling. Di ba? Oh, natitiis nila yun because it became their culture. Kasi tanggap ng society. Sa atin, tanggap ba yun? Hindi. Di ba? Naturally, hindi ka rin papayag eh. Makakatulog ka ba yung asawa mo nasa kabilang room? Ha? It goes against your nature. Next. Eto na. Do trial separations work? So, baka mag-iisip na kayo, mag-work pa talaga itong ating pupursige. Let's listen to this video. Audio. Wala pang audio. Have you ever been unhappy in your marriage, but you're not quite ready for divorce? Thinking, I don't want to live like this, but I'm not sure I'm ready to end the thing. Maybe we need to separate for a while to see if we can figure some things out. It may even be that somebody is recommending that you separate. We hear about things called directed separations where, for example, some counselor may say to you, well, I don't think you need to live together right now. The best way we can help you solve your problems is if you move to different places for the next
several months. And I will see each of you during that interim, and at whatever point I think that you can get back together, I'll tell you that, and then you come back together. And so therefore, I won't direct your separation. You may have a counselor that has given you that advice. You may be a counselor who has given that advice. Either way, I say, you don't have that right. You really don't. People need to make their own decisions, and whoever thinks that he or she has enough wisdom to tell people to separate or when to be together, it has to be up to them. Now, if you think about the kinds of separations that occur in a marriage, well, you can have a trial separation, like I just talked about. Let's just separate for a while and see if maybe we can figure out how to work things out and then put things back together. You can have a permanent separation, which in some states exists in the sense that you're not considered divorced, but you're not considered married. In other words, you can't go and marry somebody else, but at the same time, you're not considered married to each other. And then there's another thing called a legal separation, which exists in some states, where that things begin to separate themselves right now in preparation for the divorce. Well, we can talk about all kinds of separations, but the question becomes, is it a good thing to do? I did a video about separations. Some of the things I just talked to you about are in there, but I take more time and explain them more. So if you want to look into that more, you can find it right here on our YouTube channel. As a matter of fact, why don't you go in and subscribe? And if you click that little bell right there, then anytime anything new comes up, you'll hear about that right away. Well, what are the potential negatives from it? One thing we have noticed in the decades that we've been working with marriages is this. If you're having tension, if you're having difficulty with each other, then one of the first things that will happen when you separate is that each one of you will get a sense of relief. You say, oh, isn't that good? I guess in the sense of thinking I'm not under pressure right now, the tension is not as bad. In that sense, it's good. But what's the downside? It becomes really difficult to want to get back into that relationship and resolve the issues, to solve the problems. It's like, this is so relaxed from where we were. I don't know that I want to get back into that. And therefore, if you separate, the relief itself, while it might be good in one sense, can work against you in another. Oh, and it definitely can have an effect on you financially. You know, having two places to live, splitting income. And it definitely can have an effect on the children. You know, who gets the kids when, and how do we discipline the kids and parent the kids together? Or are different schools now involved? All kinds of things. And so don't think that separation solves all the problems. Separation in and of itself creates more problems. The greatest of which is this. If you separate, the likelihood of you working it out diminishes dramatically. I'm going to look over here and quote something. I'm going to read it to you. There's a survey called the National Survey of Family Growth, and they surveyed more than 2,000 people. And they found that 53.6% of people, if they separate from each other, these are marriages that separate, will divorce within 1 year. Really, 53 of them, almost 54% go ahead and divorce within a year. Mm-hmm. It goes up to 80% if you get to 3 years. And up to 87% if it goes more than 5 years. What you're saying is, according to the research out there, that indicates that people who separate, in all likelihood, are going to want a divorce. And the answer to that is, yes, they probably will. So rather than seeing separation as a temporary solution to your problem, maybe you ought to consider separation as being perhaps something that will make things worse than they are now. You say, well, what do we do instead? Well, if you're in danger, or if your children are in danger, definitely separate. Safety is number one. You don't want anybody to get hurt, and don't stay there if that kind of thing may happen. So get away for safety. We're all for that. But if it's any other thing, then the better thing to do rather than separate is to figure out how to resolve your issues, how to solve your problems by getting real help. You say real help? Mm-hmm. Now, some counselors think I'm crazy when I say this, but if you want to go to a marriage counselor, talk to them first and ask them this question. Who will you see as your client? The husband, the wife, or the marriage? If they say, I have no clue what you're talking about, hang up and move on. Find a marriage counselor that says, I will see the marriage as the client, because then that one's not so inclined to move you apart. Unfortunately, because there are so many people needing so much help,
Sometimes marriage counselors, because they're so overwhelmed, will look at the tough cases and tell you probably just need to go ahead and divorce. Why? Because they have so many other people who are trying to help them. They want to spend their time with the people where they feel they've got a better chance. But we are telling you that in our work with thousands and thousands of marriages in crisis, in trouble like you wouldn't believe, about 80 to 90% of the people who come to our intensive 3-day workshop, one of those spouses has already decided it's over. We're not going to ever go past this. It's done. And yet, we have been seeing for more than 20 years that 3 out of 4 of those couples, if they get the help that they need, which is what we offer. In other words, 3 out of 4 couples that come through that intensive 3-day workshop actually turn it around, save the marriage, and make it good again. You say, then are you saying, Dr. Beam, that you guys are the only real help? No, I'm not saying that. There's some really good help out there. But not everyone who purports to be a helper for your marriage is. Make sure you choose real help. And then consider the results, good and bad. If you're thinking about separation, analyze it up front and decide, is this really the thing we want to do? And then find a valid path forward. Some of the things that set us apart. And forgive me if this sounds like bragging. I don't mean it to be. I just want you to know that we're willing to help and why and how we can. We take complex psychological principles and make them easy to understand so that even I can understand them. And then we show you a path forward, how you can actually use it. So, if you at some point separated and it ended your marriage, tell us about it in the comments below. Or if you have learned how that separation was something that didn't help, or even if it did help, you can comment about that in the comment section below. And what I would like to do is to offer you 2 products. Now, each of these has a little cost involved with. One is called the Definitive Guide to Boundaries Toolkit, or just Boundaries Toolkit. It's not very expensive at all. And it can help you think about if you need to make boundaries to make sure that safety occurs. And the other is to call us. The number right now is on your screen, our toll-free number, and it'll also be in the show notes if you're listening by audio. And you can call us at 866-903-0990. That's 866-903-0990, and ask to speak to one of our client representatives. Now, they're not counselors. They're not therapists. They're not coaches. But they'll listen to your particular situation and help you know which of our resources might be the best for you, including telling you about, if it's appropriate, our intensive 3-day workshop that has such good results. So rather than separating and thinking that's going to be a magic pill, wouldn't it be better to figure out, even if it's going to take some work, even if it might be a little tough, how can we repair this rather than end this? Pansin niyo yung una yung sinabi na kapag yung couple nag-desisyon na hiwalay muna tayo or mag-pull off muna tayo, alam niyo yung consequences? Mag-iiba ng bahay yung isa. Siyempre, babayaran niya yun. Tapos yung upahan naman ng babae, babayaran ko rin yung upa. Unless sariling bahay. So, unang-una, finances. Diba? So, titingnan niyo yung finance situation ng dalawa before kayo mag-suggest. Get their condition first. Pangalawa, maapektuhan ay mga bata. Kanino mag-i-stay si bata? Saan mag-i-stay? Sa nanay o sa tatay? Qualified ba yung tatay na mag-i-stay sa kanya yung bata? Paano kung working siya? Sino maiwan sa mga bata? Kailangan yung yung kalkalin, kailangan yung dig deeper sa situation nila. Sila muna yung kukunan mo ng background, then matitimbang mo later on. Kung sa nanay, siyempre, mananay yung rights na naman, mananay sa'yo, o yung bata dapat nasa nanay ng 7 years old below. Pag nanaig na naman yung rights na yan, kung hindi naman qualified yung nanay, busy yung nanay sa pagtotong-its, busy sa pagsusugal, o makikipag-date. Kailangan mong malaman yun. Kailangan mong basahin yung personality nila pagkaharap mo na sila. Then you can make a sound judgment. Suggestion. Diba? Pangatlong question ko, ito ba ay kaya niyong gawin na
3 session or 4 na session, huwag balikin nyo. Kaya ba ng time nyo? Sino na nakagawa ng ganon? Pinabalik nyo, second time. Pinabalik nyo, third time. Sino na? Wala. Lahat. Hindi na bumabalik. Hindi nyo pinapollow up? Hindi nyo pinapollow up? Mabisi na kayo. Nabisi na. Pinag-pray nyo na lang. Lord, sana. Sana okay na sila. No? Parang ina-absorb mo na yung Lord, nagawa ko naman yung part ko. Diba? Kailangan mag-effort pa rin. Mag-effort pa rin tayo. Follow up natin. Yung iba nga, pinupuntahan pa sa bahay yan. Alam nyo ba yun? Yung iba? Meron ba dito, no? Pinupuntahan sa bahay. Kinukumusta? Wala, no? O baka pinapasa nyo kay pastor. Pastor! Okay? A few weeks ago, may gathering ng mga Christian pastors. Alam niyo ang topic nila? How to save the family. At paano tutulungan yung mga teenage pregnancy problems. Whole day na usapan yun. Tapos ang ending, dapat maging involved tayo sa gobyerno. Turuan natin sila. Naunahan ko na sila. So kung ako yung leader doon sa summit na yun, talaga magdidictate ako. Ma'am, Mindanao po ako. Mindanao, ilang barangay hawak mo dyan? Kayo in charge dyan, ha? Dito po ako sa Pampanga, ilang barangay ang sakop mo dyan? Mag-assign ako. I will make things happen. Okay? Don't just wait for things to happen. Any question so far? Any question? Wala? So, let's differentiate. Malapit na tayo mag-lunch. Walang question? Ano ba yan? Yung nasa-challenge naman ako sana. Sabay gano'n. So, let's differentiate trial and legal separation. Alam niyo na to, 10 grounds ang sinet ng batas para maging walay, para maging qualified, no? Sa Article 55 yan, ano yung una? Repeated physical violence, paulit-ulit. Alam niyo ba, natuwa ako nang mabasa ko yan? Kailangan daw 2 beses ka sinaktan para ma-qualified ka sa legal separation. Hindi sapat yung isa lang. Hintayin mo muna, misis, nasaktan ka uli. Oo. Ako tignan malaglag sa upuan ko. Second violence daw dapat eh. Sige, hintayin mo, saktan mo uli ako. Pupunta na ako sa korte. Physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religion or political affiliation. Pamimilit, no, na baguhin yung kanyang paniniwala or political affiliation. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner. A common child. Nakakatawa din, ano? Merong common child. At ito pa isa, merong a child of the petitioner. Ibig sabihin, laging may first marriage, ano? Nai-involve man o sino man yun. Anak sa una. Number 4, final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years. So, kung meron kang asawa, hindi naman kasi sinabi dito kung babae o lalaki. Kung meron kang asawa na kinasuhan, tapos more than 6 years yung hatol sa kanya, kapagkakulong, pwede ka na mag-file ng legal separation. Paano ko sabihin sa'yo ng husband? Kung gusto ko po, buo pa po kami para paglabas ko naman ng kulungan after 6 years, may pamilya pa akong uuwian. O pag sinabihan ka ganun, gagawin mo. Matatouch na lang yung puso mo. No? Kailangan ng tulong dito sa ganitong situation, kaharap mo, ganyan. Sick na.
Tawagin ang kasama, uy, paano ba ito? Tulungan mo na ako mag-isip. Okay? Mamaya, mas marami kayong tips mamaya matututunan. Okay? Drug addiction or habitual alcoholism of the respondent, babae man or lalaki. Number 6, lesbianism or homosexuality of the respondent. Ano ba, umamin? Meron akong client, naalala ko. Punta sa office. Sir, may problema ako eh. Bakit? Yung husband ko kasi nahuli ko, bakla pala. Paano mo nalaman? Sa text, may nagtitext sa kanya. Na-confirm mo, oo. Pinuntahan ko. Lalaki pala yung laking kadate. May dalawa na silang anak. Sabi ko, kailan mo ba nakita to? Di mo ba napansin to noon? Di mo napansin? Nung college kami, sir, tuwing magde-date kami, inaaway niya ako pag wala akong dalang pulbos. Naaway daw siya, nagagalit. Pag dumarating siya, oh, may powder ka ba dyan? Wala, hindi ko dala. Ano ba naman niya? Ginaganon daw siya. Hindi ko pinapansin noon eh. Kasi baka akala ko mahilig lang siya sa powder. Oh, tinuloy pa rin ang kasal. Oh. parang siya, no, di ba? Sino artista? Rusto? Ang pogi-pogi, no, di ba? Okay lang lumabas. After. Pero makikita mo yung signs before, hindi pwede, hindi mo makita. Baka in-ignore mo lang. Makikita mo. Ipapakita ni Lord sa iyo yun. Yung mga signs na yan. Just be, conscious about it. Next. Contracting by the way, mayroon pa kayo sa naalala. Lesbianism. Kakilala namin. Ang karelasyon niya ngayon ay babae din. Nung kinakausap namin siya, bakit? Kasi pag babae pareho, less stress. Kasi puro stress siya sa husband niya. Ngayon, pareho babae, nagkakasundo pa rin. Sabi mo, oh, okay. May point. Alam niyo bang sabi ni Apostle Paul sa Bible? Sa Bible to. Kung single ka ngayon, stay as single. Mas makabubuti sa iya. Pero kung mag-aasawa ka, then beware. Apostle Paul, beware pag nag-asawa ka. Kaya nga pag umulit ka ng relasyon without studies of the man, mauulit-ulit ang iyong mga hinagpit, frustrations. Mauulit-ulit yan. Malaki yung probability. Because hindi mo alam eh. Yung design ng marriage na pinapasok mo ulit the second time. Yung second chance, sa movie lang yun. Ha? Sa movie lang? Kayo papaniwala doon? Ang second chance para maging successful ay pinapasukan na pag-aaral about the design of marriage, about relationship. Ha? Ang dami ng books na na-invento tungkol sa relationship eh. Basahin na natin. Contracting by the respondent of the subsequent bigamous marriage. Napakasal uli. Qualified na for legal separation. Pero, dahil legal separation ito, kasal pa rin kayo. Siya lang yung kasal. Kahit dalawa, kasal pa rin. Legal separation yung in-apply mo. Okay? Sexual infidelity or perversion. Hindi ko na-explain to. Attempt by the respondent against the life of the petitioner. Pinagtangkaan kang saksakin o patayin. Punta ka na for legal separation. Abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. O 1 year mo na yung requirement. Okay? O, pagpunta mo sa court, petitioner. 9 months pa lang kayo naghihiwalay, sabi mo dito. Hindi pa yan iintindihin. I-dismiss pa yan. Okay? Now, ito na yung kaibahan niya sa trial separation. Sa legal separation daw, judicial process daw kasi ito wherein the spouses are to live separately from each other
and the obligation of mutual support between the spouses ceases. Tumitigil yung obligasyon sa mag-asawa, yung mutual support. Ano yung mutual support? Tingnan natin. The marriage bond is not severed by illegal separation. The spouses are still technically considered as spouses. Ang legal effects niya, physical separation from bed and board. So, physical separation. Para maiwasan yung sakitan, maghiwalay kayo ng bahay. But, yung question, who pays the bill, where they will reside during separation, etc. Kailangan alam ng korte. Saan ka titira? Siya, saan nakatira? Sinong babayad? Para mga bata. So, yun ang dinidetalye sa korte. Sa court proceedings. Naka-experience na kayo nun? Naka-attend na kayo ng hearing ng ganyan? Attend kayo minsan sa court, pwede naman, magpaalam lang kayo sa branch clerk. Paalam lang kayo, may case study kasi kami, baka pwede makinig. Kailan po yung next hearing nyo about legal separation, may mga kids involved? Panoorin nyo kung paano mag-analyze si judge. Okay? Make it a habit to visit court hearings. Cooling off period of 6 months upon filing of the petition, as Article 58 yan ng Family Code. And the court encourages the parties to find forgiveness and reconciliation. Diba? Maghihintay si judge. O, patawaran na kayo. 2 beses ka pa lang naman binugbog eh. Diba? Forgive and forget. Okay? Kasi, siyempre, ang goal ng korte, ma-preserve pa rin ang marriage. Diba? Yun pa rin ang goal nila eh. Naka-focus pa rin sila doon. It is also during this period where the court provides for the support of spouses and children and for the latter's custody. Kanina mapupunta ang bata, etc. Article 59, Family Code, requires the steps shall be taken for parties to settle their differences through mediation. O, diyan na mapasok yung mediation. Yan ang ating mga next speaker later on. Paano ba yung proseso ng mediation? So, sila mag-explain na mamaya. A trial separation is an informal agreement. Tingnan nyo. Informal agreement between two spouses to live apart and there are no legal agreements. Walang involved na mga legal or legalities or batas-batas sa inyong usapan. Ha? Judges or lawyers involved. Hindi rin sila involved. Wala sila dun sa eksena. This is time spent living apart and agreeing to evaluate their feelings towards each other and intentions at the end of the time period. Pagkakasunduan nyo. Hindi naman porke sinabi ng legal separation law na 6 months, susundin nyo 6 months. Baka naman 1 month lang, okay na. 2 months, pwede na. Diba? Provided na yung kinakausap ninyo ay may mga kaya. Ha? Teka muna. May lumalapit ba sa opisina nyo na may mga kaya? Meron din? Madalang. O kasi may mga pambayad to eh. Pero bibihira sa kanila yung kakainin yung pride to go to the city hall para mag-iiyak doon. No? Itong mga middle class. Lalo na yung high class. Hindi yan pupunta sa city hall na siguro. No? Oo. Magagastos talaga yan for a marriage counselor or therapist. Serious effects ng trial separation. Mga epekto niyan. At anong mga action plan pwede mong gawin. Kailangan may timetable kayo and agree on the goals of the trial separation. Mag-agree kayo sa goals. Ano ba yung goals? Siyempre, mag-preserve yung family. Pangalawa, yung detalye below the main focus, which is preserving the family, yung down below, ano yun? Pananakit, paninigaw, pagmumura, etc. Kailangan maalis. Okay? Pag husband yung gumagawa noon, mahirap mapapirma yan. Hindi na kita sisigawan. Hindi na kita sasaktan. Wala naman silbi yun di ba? Kahit ang mapirmahin mo yan. Kasi ang problema ay yung mentality. Yun ang iaayusin mo. Okay? Next. Must agree on a rule that they should not entertain any third party. Or court or be courted. Bawal maglandi.
Ma'am, sir. Bawal magpaligaw. Di ba? Pag may nanligaw dyan, wala na. Ano pang sineserve mo? Anong pinipreserve mo? Ay nakipagrelasyon na yan. So, malinaw dapat yan sa inyong usapan. Okay? Bawal maglandi ang sino man sa kanilang dalawa. Don't put yourself in a place where you could be tempted. Okay? Don't put yourself in a place where you could be tempted. Kung may wedding ring, wag mo ba rin? Diba? Kasi yung wedding ring will tell everybody, nakasal ka. Subukan mo alisin yan. The next thing you know, may nag-aalok na sa'yo ng pagkain, sikasuhin ka na, lilibre ka na, wala kang wedding ring. Okay? It's a symbol invented by man to tell everybody that you are owned by someone. Mag-aari ka na. Someone. Next, must undergo regular therapy session with an expert marriage counselor or therapist. So yun yung isang nakita kong isang problema sa inyo. One time nyo lang pa na nakakausap. So make an effort. Kausapin uli, imbitahan. Pag hindi sumasagot, puntahan sa bahay. Kumusta na po? Diyan makikita yung tunay na malasakit nyo sa clients nyo. For sure naman, nakatira lang yun sa city nyo. Within the city nyo, di ba? Ganun lang yun, kaya sa inyo lumapit. Okay? Yun yung isang kailangan nating maging commitment sa ating sarili. Show our genuine concern to them. Mediation between the spouses. In addition to the cooling off period, the family code requires that steps be taken so parties may settle their differences. Article 59. Paano yung sinesettle? Yun yung sinasabing mediation. Care should be taken to limit conciliation to matters that are subject to compromise. That excludes any ground for legal separation, the validity of legal separation, future support, and future legitimate. Hindi daw ito pinag-usapan. Yung grounds na inisa-isa natin kanina, hindi yun pwedeng pag-usapan. Habang sineset mo yung trial separation agreement, huwag mo i-discuss yung mga, sir, kasi ikaw nananakit ka eh. Sir, kasi ganito ka eh. Huwag niyo i-discuss yun. Hindi mo talaga makukuha yung goal na pinaplano mo sa kanila. When the spouses agree to undergo mediation, napupunta kasi sa mediation, ito pag nasa korte na eh. Kung dumiretso sa opisina ninyo, hindi pa nagpa-file ng legal separation sa court, ito yung moment mo to shine. Di ba? Mamaya tanongin natin sila kung galing sa court, legal separation, kung sinasabi ba ni judge o baba kayo sa mediation, doon kayo mag-usap. Mamaya, i-explain nila yan. When the spouses agree to undergo mediation, among the things that they can agree on are matters relating to the custody of minor children. So ito lang yung mga pag-uusapan, no? Separation of property or support. Okay? Yan ang mga pag-uusapan. Next. So during mediation, ano ba yung basis ng mediation? Yung RA 9285, Alternative Dispute Resolution. Subject matters to agree upon. Introduction lang to ha, sila yung mag-explain later ng more detail. Subject matters na pag-uusapan lang during mediation, kung ito ay nasa harapan ninyo without the court intervention, ang pag-uusapan lang ay custody of minor children, separation of property, kung may mga ari-arian, sasakyan, bahay, sino ang ma-manage, paano yung upa, paano yung kita, hindi detalye mo talaga yan. Okay? Or yung suporta sa mga anak na nag-aaral. Yan lang ang pwede yung pag-usapan habang tinutulungan nyo silang mag-heal yung wounds nila sa isa't isa. Ang hindi dapat pag-usapan, hindi pwede pag-usapan ay, again, yung grounds for legal separation, yung validity of a legal separation, at yung future support. Kasi may
investigate mo lang yan eh. Pag binanggit mo yung legalities, nag-legalities ka na, no? Nag-ato-attorney ka na. Maiinis lang sa iyan. Wala nang gana kausap ka. Okay? Kaya don't discuss that. Future legitimate. I-discuss yan. Yung mga mana-mana. Ha? Huwag mo na i-discuss yan. Okay? Now, what kind of support daw? Ito na lang siguro din maglalansya tayo. Wait lang ha. Wala pa ako dyan. Anong uri ng support ang inaalis sa legal separation? Ito pala, binigyan ko ng kulay na red. Yung inaalis na obligasyon sa legal separation, yung right to cohabitation. Physical cohabitation. Yan ang inaalis na obligasyon. Ano pa? Right to sexual intimacy. Inaalis yan na obligasyon pag during trial separation. What else? Yung right to procreate. O imagine, pinapag-cooling off mo, tapos behind your back, nagbubuntisan. No? Pero sa US, yung 8 tips mamaya na bibigyan namin sa inyo, doon sa US, meron silang tips doon na kung gusto mag-drop by ng asawa, diba, for sexual intercourse, pwede sa kanila yun. Kaya nga, huwag ka na magalit doon. Diba? Okay? Right to procreate. Kasi makikita nyo, mukhang nagkakasundo na sila kasi pumapayag na eh. Alam nyo ba, ang tawag doon, condonation sa ating family code, yung kapag pumayag na sa sexual consent, kinokondone na niya yung ginawang kasalanan ng kanyang asawa. Pumayag na eh. Okay? What else? Right to be supported by the other. Ano yung support na yun? Yung moral, financial. Wala na tayong obligasyon muna sa isa't isa. Okay? At yung mga duty to live together in one home, observe mutual love, respect and fidelity, yan. Yan, mawawala po lahat yan. Yung mga naka-red. Ha? Then, the right to be loved and be comforted, mawawala din yan sa legal separation. At habang nagka-trial separation, right to be loved and be comforted. Kasi physically, wala eh. Doon sa US, tip, pwede rin mag-texting. Nakalagay doon. Natutuwa kayo yung difference ng kanilang culture sa ating culture. Okay? The right to give and receive moderate gifts to and from each other. Mawawala ito. The right to give and receive moderate gifts to and from each other. Siyempre, trial separation, o di nanunuyo. Para makapanuyo, di magbibigay ng regalo. Di ba? Huwag mo pagbawalan. Di ba? Medyo din, ano? Komplikado yung ating batas. Ikukulong ka ba pagka sinabihan mo, sige lang, bigyan mo regalo. Hindi naman siguro ikukulong nun. Pinayuhan mo ng gano'n. Kasi ang goal mo pa rin is to preserve the